Alright mga buds, ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang change of ownership as requested ng mga viewers natin dun sa una nating video. Kung ano-ano nga ba yung mga kailangan natin sa transfer of ownership. Pumunta tayo sa unang requirements ng transfer of ownership. Ano nga ba ang una nating isi-secure? Ang una nating isi-secure ay yung ating original ORCR ng ating sasakyan o motorsiklo. Kung hindi man sa atin nakapangalan ang papel ng sasakyan o motorsiklo, ay kailangan natin meron tayong original deed of sale na notarized. Kung sa mga deed of sale po natin, kailangan po natin tignan na yung mga ID po na ginamit natin sa deed of sale ay hindi po dapat expired kasi hindi po ito tinatanggap ng ating HPG clearance section kung kayo po ay magkakaroon ng transaction dito sa HPG. Tanong, ano ang gagawin ninyo kung hindi nyo na mahagilap yung first owner? Ang gagawin nyo po mga buddy ay tignan nyo po yung address ng ID na nakalagay dun sa deed of sale at pwede nyo pong puntahan. Kung wala mo po dun sa tinitirahan niyang address, ang gawin nyo po ay kumuha po tayo ng certificate of non-residency dun sa barangay kung saan nakasakop yung address ng vendor dun sa ID ng deed of sale na nakalagay sa deed of sale para po yun po ang i-attach ninyo na maging proof ninyo na hindi nyo na po makita yung contact person ng first owner. Yun ang una nyong gagawin kung hindi nyo talaga makontak ang first owner. Pero kung meron man po kayong contact dun sa first owner ng unit, pwede po kayong magpagawa ng bagong deed of sale. Dahil po mga buddy, kung tayo ay nakabili ng sasakyan or motorsiklo, kailangan po natin itong i-transfer of ownership as required po ng ating batas. Pero gaya nga ng sabi nila, pag hindi natin ito pinapractice ay hindi walang masyadong gumagawa dahil nga sa mga nagbabuy and sell na mga business ng ating mga kaibigan na nasa buy and sell. Okay, so meron pang isang tanong. Pwede po bang makapag-transfer of ownership or makapag-change color kapag Xerox lang po ang hawak na ORCR? Ang sagot po dyan ay hindi po pwedeng magpa-change color, magpa-change ownership or kung ano man pong transaction dito sa HPG clearance kung Xerox lang po ang hawak ninyong papel ng inyong unit. Tapos po mga buds, kung tayo po ay magpapatransact ng HPG clearance, kailangan po natin tignan yung mother file ng ating mga unit. Ayan, kasi importante po ito. Kasi po kung yung mother file ng inyong unit ay nakatalaga sa NCR at kayo po ay nasa province, kailangan nyo po kumuha ng Certificate of Confirmation sa LTO kung saan po sakop ng inyong lugar. Kunwari kayo po ay nasa Bulacan at ang mother file nyo po ay nasa NCR, pwede po kayong pumunta sa LTO Bulacan at mag-request po kayo ng Certificate of Confirmation at si LTO Bulacan ay magre-request po kay LTO NCR at si LTO NCR siya po ang magre-request, siya po ang magfo-forward sa LTO Bulacan para po maibigay sa inyo yung Certificate of Confirmation at pwede na po kayong makapag-process ng HPG clearance or anumang transaksyon na inyong gagawin sa inyong unit. Ayan, pangalawang steps po ay kailangan po nating pumunta sa HPG Clearance Division ng aming unit. So meron po tayong matatagpuan ng mga HPG Clearance Satellite Division sa mga ibang lugar o probinsya na pwede nyong puntahan. So search nyo lang po sa mga Google or try ko po i-post sa ating comment section yung mga satellite division dito sa NCR. So dito po kasi sa processing na ito ay dun po titingnan yung inyong unit at tapos dun po nila i-macro etching na gagawin ng mga taga crime lab na personnel. So dun po lahat ng proseso. Ang proseso po ng bawat HPG clearance ay magi-start po sa 650. Pero meron po yung pagbabago, depende po kung pang ilang ownership yung unit na inyong ipapaprocess, kaya magbabago po yung mga presyo. Yan, so advice ko lang po sa mga magpapa-HPG clearance is mas maigi po na pumunta po tayo sa mga satellite division ng HPG clearance para mas mabilis po kung maramihan po ang ating mga customer. Dahil po minsan dito sa headquarters, dito sa Camp Crame ay medyo mahaba ang pila. Kung mahaba ang mga pumupunta dahil ang nagma-macro etching lang po dito ay nasa 2-3 lang po na personnel ng crime lab. Pero sa mga satellite division po natin ay napakarami po silang gumagawa doon ng mga nagtatransact, na nagma-macro etching para mabilis po yung proseso ng HPG clearance. Ayan, so ipopost ko po sa ating comment section yung mga satellite division ng HPG clearance dito sa NCR. So sa mga nasa province naman po,
pwede nyo naman pong i-search sa ating Google kung saan po kayo pwedeng magpa-HPG clearance. Pero ang alam ko po is nasa mga PNP regional offices ang mga HPG clearance namin. Ayan, so sana po nasagot ko yung mga tanong ninyo. So comment down below po sa mga ibang tanong na pwede ninyong itanong at try natin sagutin ulit sa mga susunod na video natin, or pwede ko na pong mismong sagutin sa comment section natin. Alright, so maraming salamat, ingat kayo lagi, ride safe, peace.